Lubhang nag-iisip si Luan, na pagtantong kung gaano kay Tekot takot ang tunay na teknik ng kapalaran ng mga bituin. Naisip niya, ito ay isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang kakayahan. Kung iisipin ko, taglay ko na ang Emperor Scripture, na umiiral mula pa noong simula ng panahon. Ito ay itinuturing na pinakamalakas na teknik na nilikha. Walang bagay na hindi nito kayang pagalingin. Gayunpaman, kahit ang Emperor Scripture ay mayroon ding mga kahinaan. Ang pinakamalaki at pinakamahalagang kahinaan nito ay ang kawalan ng enerhiya. Gaano man kalakas o kapangyarihan ang isang cultivator, haharapin din nila kalaunan ang kakulangan sa enerhiya habang ginagamit ito. Patuloy na nagmuni-muni si Luan. Kung nasa akin ang kapangyarihan ng isang buong planeta, magagamit ko ang Emperor Scripture ng malaya at mahusay. Kung makukuha ko ang kapalaran ng mga bituin, magiging ganap akong hindi magagapi. Sa aking nakaraang buhay, namatay ako dahil mismo sa isyong ito. Isang porma sayon ang sumipsip sa lahat ng aking enerhiya, na nag-iwan sa akin na hindi magamit ang Emperor Scripture. Kung mayroon akong walang hanggang pinagmumulan ng enerhiya noon, walang sino man ang makakapatay sa akin. Samantala, ipinaliwanag ni Nightkiller, sa loob ng isang buong dekada, ang horror game ay nagbibigay ng kapalaran ng mga bituin ng isang beses lamang bilang gantimpala. Naiintindihan ko kung bakit gusto ito ng mga pangunahing pamilya, ngunit wala akong ideya kung bakit handang mag-alok ang mga organizer ng horror game ng gayong napakalaking gantimpala. Nagtataka, nagtanong si Luan, ngunit paano nila pinipili ang mga kalahok para sa mga kaganapang ito? Hindi ba pinipili ng horror game ang mga tao ng mag-isa? Umiling si Nightkiller at sumagot, hindi eksakto. Ang horror game ay nahahati sa dalawang bahagi. Una, pinipili nito ang mga kalahok ng mag-isa, halos parang isang audition. Ang mga hindi masyadong umuunlad ay maagang natatanggal. Gayunpaman, kapag nasa loob ka na ng laro, matututuhan mo na maaari ka ring sumali sa ilang espesyal na kaganapan upang makilahok dito. Ang mga entry point ay itinatayo sa iba't ibang lokasyon sa Earth. Karaniwan, tanging ang mga kumpiyansa sa kanilang mga kasanayan ang sumusubok na sumali. Sa madaling salita, tanging ang mga top-level player ang dumadalo sa mga kaganapang ito. Siyempre, napakalaki ng mga panganib, ngunit ang mga gantimpala ay parehong pambihira, dagdag pa niya na may pananabik sa kanyang boses. Partikular akong interesado sa isang ganoong kaganapan. Ang susunod na kaganapan ay gaganapin sa Hashan Mountain. Ang kapalaran ng mga bituin ang ibibigay bilang gantimpala doon. Tanong ni Luan, kaya, pumunta ka rito sa Hashan Mountain para sumali sa kaganapan. Mabilis na nagpaliwanag si Nightkiller. Dragon Slayer, nagkakamali ka. Hindi ako maaaring lumahok sa kaganapang ito. Masyado akong mahina para rito sa gitna ng bagong henerasyon. Maaaring ituring akong isang malakas na kalaban, ngunit kung ikukumpara sa mga pamilyang libu-libong taon ng bahagi ng horror game, wala ako. Tanong ni Luan, may kilala ka bang sino man sa mga top player? Bahagyang tumanggaw si Nightkiller at sumagot. Hindi lahat sila, ngunit may isa akong kilala. Ang anak ng hari ng lobo ng kaharian ng Niebe. Isa siya sa mga top player sa horror game na kilala bilang Damon. Tanong ni Luan, mas malakas ba siya sa akin? Tumawa ng mahina si Nightkiller at sinabi, bakit ka nagsasabi ng ganyang mga katawa-tawang bagay? Sa aking opinyon, madali kang mapapabilang sa mga top player mismo. Ngumiti si Luan at umamin, sa totoo lang, hindi ko itinuturing ang mga player na ito bilang aking tunay na mga karibal. Ang nakikita kong tunay kong karibal ay hindi isang player. Ito ang mismong lumikha ng horror game. Nagulat na bumulalas, si Nightkiller. Ano ang sinasabi mo? Inaangkin mong ang taong lumikha ng horror game ang iyong karibal. Wala pa akong naririnig na sinabi iyan. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang lumikha, gayunpaman nagsasalita ka ng may ganoong kumpiyansa. Kalmadong sumagot si Luan. Mukha ba akong nagbibiro sa iyo? Tumigil si Nightkiller, pagkatapos ay sinabi, seryoso, Ginoong Luo, may kaunti akong alam tungkol sa iyong mga kakayahan. Iniligtas mo ang buhay ko minsan, kaya hindi ko basta-basta isasantabi ang iyong mga salita. Ngunit pag-isipan mo ito, sa loob ng libu-libong taon ng kasaysayan ng Earth, hindi mabilang na makapangyarihang individual ang lumahok sa horror game. Ang ilan pa nga ay sumangkop sa buong mundo. Gayunpaman, sa kabila niyan,
walang sino man ang nakapagwasak o nakapinsala man lang sa pundasyon ng horror game. Hindi ba't iyon lamang ay nagpapatunay kung gaano ito kalakas? Nag-isip na sumagot si Luchin. May isa pang anggulo na hindi mo nakikita. Sa loob ng libu-libong taon, wala sa mga mandirigmang iyon ang ako. Ang horror game ay nakaligtas ng ganito katagal dahil lamang sa hindi ito kailanman humarap sa isang humahamon na tulad ko. Totoo rin na ang mga taong sumangkop sa mga mundo ay lahat kumuha ng kanilang kapangyarihan mula sa horror game. Hindi nila maaaring talunin ang pinagmumulan na kanilang pinagdedependensahan. Ngunit ang aking kapangyarihan ay hindi nagmumula sa horror game. Ako mismo ang bumuo nito. Maaari kong likhain ang aking sarili at maaari kong wasakin ang aking sarili. Nang marinig ito, naisip ni Nightkiller sa sarili, baliw yata ang lalaking ito. Napakaraming tao ang nakinabang sa horror game, kasama na ako. Kung kokontrahin niya ang horror game, magkakaroon siya ng kaaway sa bawat player. Mapanganib ang manatiling malapit sa isang tulad niya. Dapat na akong umalis bago pa mahuli ang lahat. Sa wakas, nagsalita ng malakas si Nightkiller. Sige, Ginoong Luan. Aalis na ako ngayon. Habang siya ay tumatalikod, sinabi ni Luan, alam mo, nahuhulaan ko ang iyong iniisip. Naniniwala kang baliw ako, hindi ba? Ngunit pakinggan mo, sino mang hindi makakaunawa sa aking mga iniisip ay hindi karapat-dapat tumayo sa aking tabi. Ang iyong isipan ay hindi kailanman magiging sapat na malawak upang maunawaan ang akin. Kung gusto mo, maaari mong sirain ang ating alyansa ngayon mismo. Tiningnan siya ni Nightkiller na may halong awa at determinasyon. Ginoong Luochin, pinadali mo ng husto ang mga bagay-bagay para sa akin. Mula ngayon, hindi na tayo magkaalyado. Dahil pinili mo ang maling landas, wala na akong magagawa para sa iyo. Gayunpaman, iiwanan kita ng isang maliit na payo. Tumigil siya ng bahagya, pagkatapos ay nagpatuloy. May isang taong kilala ko na sasali sa kaganapan sa Hashan Mountain. Ang taong iyon ay pupunta upang makita ka sa loob ng halos 1 oras at ibibigay sa iyo ang lahat ng impormasyong kailangan mo. Pagkatapos niyan, ang iyong kapalaran ay nasa iyong sariling mga kamay. Maaari ko lamang ipanalangin na sa hinaharap ay hindi ka kailanman tumayo laban sa amin. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa 1 oras ang lumipas. Isang lalaki ang lumapit kay Luchin at bumati sa kanya, na nagpakilalang Rangso. Sinabi niyang dala niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa Hashan Mountain. Si Luchin, na hindi humanga, ay sinabihan siyang dumiretso na sa punto. Tinanong niya kung bakit libreng ibinibigay ni Rangso ang lahat ng impormasyong ito sa kanya at hiniling na ipaliwanag muna nito kung ano ang gusto nitong kapalit. Bago pa sila mag-usap ng mas malalim, ngumiti si Ro at sinabing wala siyang anumang nakatagong dahilan. Gusto lamang niyang bumuo ng pagkakaibigan kay Luchin. Ipinaliwanag niya na marami siyang narinig tungkol sa lakas at kakayahan ni Luchin. Ang tanging hiling niya ay tulungan ni Luchin na protektahan ang kanyang pamilyang Rome sa panahon ng kaganapan. Nang marinig ito, napabuntong hininga si Luan sa loob. Napagtantong may isa na namang taong dumating para bumuo ng alyansa. Tinanong niya si Rangso kung ipinadala siya ni Nightkiller at kung ipinaliwanag nito ang tunay na kalikasan ng kanyang mga plano. Nagtaka siya kung nagpa siya pa rin si Rangso na pumunta pagkatapos malaman ang lahat. Tumanggo si Ro at inamin niyang alam niyang pinaplano ni Luchin na kalabanan ang horror game. Sa katunayan, ipinagtapat niya na iyon ang tunay na dahilan kung bakit siya lumapit dito. Ipinaliwanag ni Ro na ang pag-iral ng horror game ay nagdudulot din ng pinsala sa kanyang pamilya. Kung sa paanuman ay mapipigilan ang horror game, magdudulot ito ng napakalaking benepisyo sa kanya at sa kanyang pamilya. Bahagyang sumando si Luan at hiniling kay Rangso na ipaliwanag kung paano siya eksaktong makikinabang dito. Nagbabala siya na kung tila lohikal ang pangangatwiran ni Rangso, magtutulungan sila. Kung hindi, tatanggihan niya ang alok. Habang sila ay nakaupo, sinimulang ipaliwanag ni Ro ang paparating na kaganapan. Sinabi niyang ang kaganapan ay medyo simple. Magtitipon ang lahat sa Hashan Mountain para lumahok. Gayunpaman, upang makasali sa kaganapan, ang bawat kalahok ay nangangailangan ng isang susi, partikular ang Crystal Skull. Itinuro ni Ro na maaaring napansin na ni Luan na hindi siya isang cultivator o isang mago. Sa halip, ang mga kapangyarihang taglay niya ay tinatawag na special abilities.
Ibinunyag niya na siya ay isang 6th level special ability user. Nagtataka, tinanong ni Luan kung ano ang pagkakaiba ni Rangsu at ng kanyang mga tao sa iba. Ipinaliwanag ni Ron na ang kanilang special abilities ay medyo katulad ng elemental powers. Kapag na-unlock ng isang normal na user ang kanilang tunay na potensyal, magkakaroon sila ng mga special ability na nahahati sa 9 na ranggo. Ang isang first rank user ang pinakamahina, habang ang isang 9th rank user ang pinakamalakas. Ipinaliwanag niya na ang isang third rank special ability user ay halos katumbas ng lakas ng isang grandmaster, habang ang isang 5th rank user ay maaaring makatapat sa isang divine level cultivator. Patuloy ni Ro, ang mga tao ay karaniwang kailangang i-unlock ang kanilang potensyal upang magkaroon ng mga special ability. Gayunpaman, ang aking mga kapangyarihan ay hindi nagmula sa pag-unlock ng potensyal. Sa halip, nakuha ko ang mga ito sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig mula sa sagradong balon ng aking pamilya, ang ancestral well. Sa kasamaang palad, ang pangunahing pinagmumulan ng kapangyarihan ng balon na iyon ay ang Crystal Skull. Kung wala ito, ang kapangyarihan ng aking pamilya ay mawawala kalaunan. Muling idiniin ni Ron na ang susi sa paparating na kaganapan, at ang susi sa kaligtasan ng kanyang pamilya ay ang Crystal Skull. Sinabi ni Luan na ang tanging alalahanin ni Rongso ay kung makakaabala ba sa kanyang pamilya ang paghahabol sa Crystal Skull. Ang kanyang takot ay lubos na makatwiran. Total, sa paghahangad na magkaroon ng kapangyarihan, hindi magdadalawang isip ang mga cultivator na saktan ang kanyang pamilya. Kung gusto nilang lumahok sa kaganapan, kakailanganin nila ang susi kahit ano paman. Inamin ni Rangso na siya ang pinakamalakas na miyembro ng kanyang pamilya. Ngunit kahit sa kanyang kasalukuyang antas, alam niyang ang mga kakompetensyang kalahok sa kaganapan ay nasa antas na 8 na. Upang maprotektahan ang kanyang sarili, kakailanganin niya ang tulong ng isang taong labis na makapangyarihan, isang tulad ni Luchin. Kinilala niya na humihingi siya ng malaking pabor, isang bagay na maaaring maglagay pa nga sa buhay ni Luochen sa malubhang panganib. Upang patunayan ang kanyang katapatan, nagpa siya si Rangso. Naalukan siya ng isang espesyal na regalo, isang bihirang prutas na maaaring magpahusay sa kakayahan ng sinuman. Karaniwan, ang mga ganitong prutas ay matatagpuan sa loob ng mga horror game. Ngunit ipinaliwanag ni Ron na natuklasan niya ang isang ito sa loob ng balon ng maling pamilya. Sinuri ni Luan ang binhi at naisip niya na mukhang katulad ito ng isang heavenly seed, ngunit ang enerhiya nito ay lubhang hindi matatag at patuloy na nagbabago. Napagtanto niyang lubhang nakakaintriga ang pamilyang Rong at nagpas siyang dapat niya itong bisitahin mismo. Pumayag na tumulong, sinabi ni Luan kay Rongsu na sasamahan niya ito. Taos-pusong nagpasalamat si Ro sa kanya at tiniyak nitong aayusin niya ang lahat ng kinakailangang paghahanda para sa kanilang paglalakbay. Lumipat ang eksena sa 2 araw ang lumipas. Ipinagbigay alam ni Ro kay Luan na handa na ang lahat. Nang paalis na si Luochen kasama si Rongsu, nakatanggap siya ng tawag mula kay Suling Cha. Nagmamadaling tinanong ni Suling Chao si Luchin kung pinatay niya si Sword God Jing Tian. Dahil ngayon ay hinahanap siya ng mga cultivator mula sa Colon Sect sa lahat ng dako. Kahit ang mga cultivator mula sa Green City ay sumusuporta sa kanila sa kanilang paghahanap. Nagbabala si Suling Chao na ipinadala na rin ang henyo ng Green City na si Ching Mang para hanapin siya. Idiniin niya na naging labis na mapanganib ang sitwasyon. Kalmadong inutusan ni Luan si Suling Chao na tipunin ang lahat ng naghahanap sa kanya at sabihin sa kanila na nasa Hashan Mountain siya. Idinagdag niya na dapat silang lahat na sabay-sabay na sumugod sa kanya dahil wala siyang oras para harapin sila isa-isa. Nagmadaling sinubukang ipaliwanag ni Suling Chao na nagkamali ng pag-unawa si Luchin, binabalaan niya talaga ito na magtago dahil napakaraming tao ang parating para sa kanya. Ngunit bago pa makapagsalita ng higit si Suling Chao, pinatay ni Luan ang tawag. Naiwang hawak ni Suling Chao ang kanyang telepono sa kawalan ng paniniwala, naisip niya kung gaano kakaiba si Luan. Sa halip na magtago, hiniling ni Luan na ipadala niya ang lahat ng sabay-sabay para lamang makatipid ng oras. Lumipat ang eksena sa lahat ng mga manlalaro na kalalabas pa lamang sa horror game. Lahat sila ay mukhang gulat at nagsimulang bumulalas kung paano sila biglang napunta sa isang horror game. Karaniwan, tumatagal bago magsimula ang mga horror game, ngunit sa pagkakataong ito ay halos agad silang nailipat. Nagsimulang mag-isip si Luan sa sarili.
Tila mas maraming manlalaro kaysa karaniwan ang ipinadala sa laro sa pagkakataong ito, lalo na kung ikukumpara sa mga regular na pagkakataon na mayroon lamang mga ordinaryong manlalaro. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang NPC. Binati niya ang lahat at tinugunan ang kanilang pagkalito. Sinabi ng NPC, siguro nagtataka kayo kung bakit napakaraming tao ang dinala rito. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang entrance test lamang, isang bagay na tutukoy kung kwalipikado kayong umabot sa susunod na antas. Kung makakolekta kayo ng sapat na puntos, susulong kayo. Kung hindi, hindi. Ipinaliwanag ng NPC na bawat isa sa kanila ay kasalukuyang may 10 puntos. Ngunit kung walang 10,000 puntos, hindi sila karapat-dapat na lumahok sa susunod na hamon. Ang paparating na hamon ay hanapin ang Crystal Skull. Gaya ng alam ninyong lahat, ang Crystal Skull ay nagsisilbing susi. Tanging dito kayo makakalalahok sa pangunahing kaganapan. Maaari ninyong gamitin ang inyong puwersa upang kunin ang mga merit point mula sa iba. Kapag nakakolekta kayo ng 10,000 merit point, kwalipikado kayo para sa Crystal Skull Competition. Gayunpaman, sino mang bumaba sa 0 ang puntos ay diskwalipikado. Idinagdag niya na mayroon silang 12 oras upang kolektahin ang kinakailangang puntos. Nagsimulang magpahayag ng kanilang mga pagdududa ang mga manlalarong nakapaligid. Sinabi ng isa sa kanila, hindi ba masyadong marami ang 10,000 merit point? Para makuha iyon, kailangan nating talunin ang hindi bababa sa 1,000 tao. At ang walang tigil na labanan sa loob ng 12 oras ay parang imposible. Isa pang tanong, ano ba talaga ang Crystal Skull? Hindi na sana ako sumali sa larong ito. Maaari na ba akong sumuko ngayon? Ang diskwalipikasyon ba ay nangangahulugang mamamatay kami rito? Tiniyak ng NPC sa kanila. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mamamatay kung kayo ay diskwalipikado. Kung nais ninyong umalis sa laro, maaari ninyong ilipat ang inyong mga puntos sa iba at sumuko. Madaling makipagpalitan. Isipin mo lang ang taong gusto mong bigyan ng iyong mga puntos. Magpasya kung gaano karami at maglipat ng naaayon. Kung gusto mong magnakaw ng mga puntos gamit ang puwersa, pinapayagan din iyon. Alam mo na ang gagawin. Pagkatapos ay nagtapos ang NPC, sinabi ko na sa inyo ang lahat ng mahalaga. Kailangan ninyong alamin ang iba pa sa inyong sarili. Muling nagsimulang magbulungan ang karamihan. Sa pagkakataong ito, mahusay ang laro. Karaniwan, ang diskwalipikasyon ay nangangahulugang kamatayan. Ngunit hindi ngayon. Tahimik na sinuri ni Luan ang sitwasyon. Naisip niya, kung ang bawat tao ay may 10th merit point at mayroong humigit kumulang 300 tao rito, nangangahulugan iyon na 3,000 puntos lamang ang maaaring makuha mula sa grupong ito. Sigurado akong may mga nakatagong lugar sa mapang ito kung saan maaari akong kumita ng higit pa. Kailangan ko lamang silang hanapin. Sa sandaling iyon, bumulalas ang isang lalaki sa karamihan, ang galing ng larong ito. Hindi na natin kailangang mag-atubiling atakihin ang sinuman. Bigla, nagmakaawa ang isa pang lalaki sa harap niya, pakiusap, patawarin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng aking puntos. Huwag mo lang akong patayin. Ngunit itinapon siya ng malakas na lalaki sa lupa at sumigaw. Hindi ko gusto ang iyong mga merit point. Gusto kong patayin ang lahat dito. Matagal na akong hindi nakakapatay ng mga ordinaryong tao. Kumalat ang takot sa mga manlalaro. Isa siyang level 4 ability user. Tayo ay mga baguhan pa lamang. Hindi natin siya kaya. Tumawa ng may pagmamayabang ang malakas na lalaki at nagpahayag, wala kayong lahat kundi mga langgam sa harap ko. Halos imposible kayong makatakas sa akin. Si Luchin, na nananatiling kalmado, ay naisip sa sarili. May isang lungsod na mga 100 metro mula rito. Nararamdaman kong humigit kumulang 10,000 tao ang nagtitipon doon. Kung pupunta ako, mas marami akong makukuhang merit point. Walang saysay ang manatili sa mga mahihinang ito. Habang nagsisimula siyang lumayo, sinabi niya ng malakas, aalis na ako. Ang malakas na lalaki, na nasaktan, ay sumigaw, nang ahas kang baliwalain ako, ikaw na daga. Maaari mo akong baliwalain, ngunit hindi mo maaaring baliwalain ang iyong kamatayan. Ngunit bago pa siya makakilos, ginamit ni Luchin ang kanyang kapangyarihan at pinasabog ang lalaki. Kalmadong sinabi niya, hindi ko matiis ang mga taong labis na nagmamaliit sa kanilang sarili.
Ang lahat ng nakasaksi sa lakas ni Lu Chen ay nanatiling nakatayo sa gulat. Sa karamihan, bamulong ang isang babae, pinatay lang niya ang isang level 4 ability user gamit ang suppression. Seryoso, kahanga-hanga ang player na ito. Di nagtagal, dumating si Lu Chen sa mga tarangkahan ng lungsod. Hinarang siya ng mga gwardya at sinabi, hindi ka maaaring pumasok maliban kung magbabayad ka ng 100 merit point. Ito ay isang safe zone sa loob ng Secret Realm. Ang mga manlalaro sa loob ay hindi sumali sa parehong event na katulad mo. Tanong ni Luan, ilang puntos ang mayroon kayo? Sumagot ang mga gwardya, 30. Pero bakit mo kami tinatanong yan? Kalmadong sumagot si Lu Chen. Kung bugbugin ko lang kayo, maaari ba akong pumasok sa lungsod? Inis, sumanghal ang isa sa mga gwardya. Bata, masyado kang nagmamayabang. Halos wala kang merit point at gusto mong pumasok sa Golden Peak City. Alam mo ba na ang mayor ng lungsod ay isang level 5 ability user? Nakatayo kami rito sa ilalim ng kanyang mga utos. Ang mga manlalarong tulad mo na gustong lumahok sa event ay kailangang magbayad ng bayad bago pumasok. Iyan ang patakaran. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang babae at sinabi, kailangan mo ng 100 merit point, tama. Babayaran ko gamit ang akin at sa lalaking ito. Papasukin niyo na kaming dalawa. Dahil dito, pinapasok ng mga gwardya si Lu Chen at ang babae sa lungsod. Nagulat, tinanong ni Lu Chen, bakit mo ako tinulungan? Sa pagkakaalam ko, ito ang unang beses nating nagkita. Casual na sumagot ang babae. Ano bang pagkakaiba kung magkakilala tayo o hindi? Iginiit ni Luan. Huwag mong baguhin ang usapan. Sagutin mo lang ang tanong ko. Tumanggo siya at nagpakilala. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ang pangalan ko ay Kini at isa akong level 3 ability user. Pumunta ako sa Mount Hashan para lumahok sa event. Ngunit nang dumating ako, napagtanto kong maraming kalahok na mas malakas kaysa sa akin. Kaya, naisip kong magiging matalino ang makipag-alyansa sa isang makapangyarihan. Kaya kita tinulungan. Tanong ni Luan, kaya, hinahabol mo rin ang Crystal Skull. Umiling si Kini. Hindi. Alam mo, maraming manlalaro ang hindi man lang sumali sa qualifiers dahil mayroon na silang 10,000 merit point. Hindi na nila kailangang mag-qualify. Hinahanap na nila ang Crystal Skull. Alam kong hindi ko kayang makipagkompetensya sa mga taong ganoon kalakas. Kaya, gusto ko lang kumita ng ilang merit point. Siguro bago ka pa lang dito, kaya hindi mo naiintindihan ang halaga nila. Ang mga merit point ay ang in-game currency. Marami kang mabibili gamit ang mga ito, tulad ng pagpapahusay ng iyong bloodline o pagbili ng espesyal na pagkain na maaaring mag-unlock ng mga bagong kakayahan. Habang sila ay nagsasalita, isang grupo ng mga lalaki ang tumatakbo. Bigla, bumagsak ang isa sa kanila sa harap nila. Nag-aalala, tanong ni Kini, okay ka lang? Hingal na sagot ng lalaki. Huwag kayong pumasok sa lungsod na ito. May isang Chinese cultivator doon na nagwawala. Kahit ang mga level 4 ability user na bumuo ng alyansa para mangolekta ng 10,000 merit point, pinatay niya silang lahat. Mukhang natigilan si Lu Chen. Isang Chinese cultivator. Ano ang pangalan niya? Mahinang sagot ng lalaki. Ang pangalan niya ay Qin Mang. Dumilim ang ekspresyon ni Lu Chen. Naisip niya, sinundan ako ng bastardong Qin Mang na iyon hanggang dito. Bulong niya, sige. Oras na para pumasok sa lungsod. Lumipat ang eksena sa loob ng lungsod kung saan sumiklab ang isang malaking sunog. Ang tirahan ng mayor ay gumuho. Nagmadaling tumulong ang mga sundalo. Sumigaw ang isang sundalo, Mayor, okay lang po kayo. Humalaklak si Qin Mang. Kaya ito pala ang Golden Peak City. Nakakaawa, mukhang walang silbi ang lahat ng mga ability user mula sa Mount Hashan. Narinig kong ang lungsod na ito ay isang ligtas na lugar, tahanan ng maraming makapangyarihang cultivator na may libu-libong merit point. Ngunit sa nakikita ko, wala kayong lahat. Galit na sumigaw ang mga gwardya ng lungsod. Hayop kang Chinese cultivator. Paano ka nang ahas na insultuhan ang aming lungsod? Magkaisa kayo, mga kapatid. Ang Golden Peak City ay laging mapayapa. Ang pinakamahuhusay na manlalaro mula sa horror game ang nakatira rito. Ngayon, dapat tayong magkaisa at talunin ang lalaking ito. Ngunit humakbang pasulong ang isang nakamaskarang manlalaro at nagbabala, hindi natin siya kayang labanan.
Narinig kong mula siya sa Green Mountain City, isang makapangyarihang cultivator. Ang balat ng dragon sa kanyang braso ay nagpapakilala sa kanya bilang isang dragon cultivator. Ang kanyang lakas ay hindi natin dapat maliitin. Humalaklak si Kinmang. Marami akong narinig tungkol sa Mount Hash at sa mga ability user na ang kanilang kapangyarihan ay labis na nakahihigit sa atin. Ngunit ang inyong mayor ay bumagsak ng walang laban. Sa sandaling iyon, dumating ang isang master at nagsalita ng may awtoridad. Bata, dapat sana'y nag-isip ka ng makasandaang beses bago ka nagsalita. Lumingon si Kinmang at nagtanong, sino yan? Humakbang pasulong ang master at nagpahayag, kapag binitawan na ang salita, hindi na ito mababawi. Hindi ba't sinabi mo lang na basura ang mga ability user ng Hashien? Kung gayon, oras na para ipakita namin sa iyo ang aming tunay na kapangyarihan. Sumigaw sa tuwa ang lahat sa paligid. Sa wakas, narito na ang ating spiritual master na si Nanqing. Master, pakiusap, bahala ka na sa kanya. Dumating din si Lu Qin sa eksena. Nang makita siya ni Kinmang, natarante ito. Isa siyang 8th level ability user. Hindi ko kayang labanan ang isang tulad niyan. Sinabi ni Master Nanqing, mukhang nauunawaan mo na sa wakas kung gaano ako kalakas. Ngunit huli na para tumakbo ngayon. Nang ahas kang gambalain ang kapayapaan ng aking lungsod. Hindi ko iyon palalampasan. Ginamit niya ang kanyang itim na mga hibla upang hulihin si Kinmang at malamig na sinabi, walang saysay ang pagpupumiglas. Habang mas lumalaban ka, mas maraming sakit ang mararamdaman mo. Sumigaw si Kinmang sa takot. Senior, pakiusap, patawarin niyo ako. Hindi ko alam na ganito kayo kalakas. Ngunit lumapit sa kanya si Nanch at sinipa siya sa lupa. Naghiyawan ang lahat. Hindi ka panipaniwala si Master Nanqing. Tinalo niya ang Chinese cultivator sa loob lamang ng 2 minuto. Mahigpit na sinabi ni Master Nanqing, bata, kanina ka pa daldal ng daldal, ngunit nang makita mo ako, lumuhad ka agad. Ang Green Mountain City ninyo ay maaaring medyo sikat sa mundo ng Chinese cultivation, ngunit hindi ko inaasahan na basura pala kayong lahat. Tunay nga, binaygo ninyo akong mga tinatawag ninyong cultivator, patuloy niya ng malamig. Ngayon, lumuhad kayo ng maayos sa harap ko, ibigay ninyo ang lahat ng inyong merit point, at sumigaw ng malakas na ang inyong mga teknik sa cultivation ay mga murang kopya lamang ng aming mga kakayahan. Aminin ninyong lahat na natutuhan ninyo ang lahat mula sa amin, na kami ang inyong tunay na mga master, at kayong lahat ay basura lamang. Kung sasabihin ninyo iyan, maaaring pag-isipan kong palayain kayo. Si Kinmang, na nakatayo sa tabi niya, ay mabilis na sumang-ayon. Oo, tama po kayo. Basura ang lahat ng cultivator, at ninakaw namin ang bawat isa sa aming mga teknik mula sa mga ability user. Pakiusap, Master, patawarin niyo kami. Tumanggaw si Master Nanqing ng may kasiyahan. Sumunod ka, kung gayon. Sige, maaari na kayong umalis. At umatras si Kinmang at ang kanyang grupo. Pumalakpak ang mga tao ng Golden Peak City. Sinabi ng isa sa kanila, Sir, hindi ka panipaniwala iyon. Nagdala kayo ng hustisya sa aming lungsod. Sumingit ang isa pang nakamaskarang lalaki. Tama siya. Basura ang mga cultivator. Bawat teknik na mayroon sila ay ninakaw mula sa amin. Sa sandaling iyon, lumitaw si Luan at sinuntok sa mukha ang nakamaskarang lalaki. Nagulat, sumigaw ang lalaki. Sino ang sumuntok sa akin? Kalmadong humakbang pasulong si Luan. Kayong mahihinang langgam. Paano kayo nang ahas na insultuhan ang mga cultivator? Kumipot ang mga mata ni Master Nanqing. Kaya, bata, pumunta ka rito para ipagtanggol ang bulating iyan. Walang pakialam na sumagot si Luan. Kahit patayin mo pa ang hamak na iyan, wala akong pakialam. Ngunit huwag kang manggahas na sabihing ninakaw ang aming mga teknik. Nagulat na nagbabala si Kini sa kanya. Ginoong Luo, ano ang ginagawa mo? Ang kalaban mo ay isang level 8 ability user na kilala bilang ang spiritual lord ng Golden Peak City. Hindi matalino ang labanan siya. May kumpiyansang sumagot si Lu Qin. Huwag kang mag-alala kung sino ang aking kalaban. Walang magagawa sa akin ang bastardong iyan. Pagkatapos ay naisip niya, kung aatakihin ko ang safe zone ng horror game simulation na ito, maaakit ko ang atensyon ng buong sistema. May paghihinalang tanong ni Master Nanqing. Saang Chinese clan ka nagmula, bata? Kalmadong sumagot si Lu Qin.
Hindi ako mula sa anumang clan. Ako mismo ay isang mundo. Tila naintriga si Nanqing. Kaya sinanay mo ang iyong sarili. Ang batang iyan na si Qin Mang ay kabilang sa isang makapangyarihan at prestihiyosong clan. At kahit siya ay lumuhad sa harap ko at nagmakaawa ng awa. Ngunit narito ka, isang taong nakamit ang lakas na ito sa pamamagitan ng sariling pagsasanay. Dapat kong aminin na mayroon kang lakas ng loob na tumayo sa harap ko ng ganito. Ngumisi si Luan. Alam mo ba kung ilang hanggal na nag-akalang malalakas sila ang aking dinurog? Tila nasa parehong ilusyon ka. At malugod kong itatama iyan para sa iyo, balik sagutan ni Master Nanqing. Walang kahulugan ang kumpiyansa lamang. Kung mayroon kang tunay na lakas, hindi ka mamamatay dito ngayon. Sa sandaling iyon, pinaganya ni Lu Qin ang kanyang kapangyarihan at pinatigil sa ere ang mga energy string ni Master Nanqing. Bumulalas ang buong karamihan, anong nangyayari? Isang salita lang ang sinabi niya, at ngayon ay walang sino man ang makagalaw. Natigilan si Master Nanch. Anong nangyayari? Hindi ko maigalaw ang aking katawan. Gumagamit siya ng napakasimpleng teknik sa pagyayelo, gayunpaman ganap na bumigay ang aking katawan. Gaano ba kalakas ang taong ito? Madiing nagsalita si Luan. Makinig kang mabuti. Ang isang tunay na cultivator ay may sapat na kapangyarihan upang yanijin ang buong universo. Kayong mga ability user ay mga insekto lamang sa harap namin. Pagkatapos, sa isang sampal, ibinagsak niya si Master Nanch sa lupa. Idinagdag ni Luan, ang una mong nakaharap ay si Qin Mang, isang duwag. At sa pagkakita mo pa lamang sa kanya, ipinagpalagay mong mahihina ang lahat ng cultivator, ngunit ang mundo ng cultivation ay mas malaki kaysa sa iniisip mo. May mga taong mas malakas pa sa akin na kayang burahin ang buong bansa ninyo nang walang bakas. Kaya kung gusto mong manlay, insultuhan mo ang individual. Huwag mong isali ang buong mundo ng cultivation. Bagbog at hiyang-hiya, nagmakaawa si Master Nanqing, pakiusap, patawarin niyo ako. Nadala ako ng aking galit. Humingi si Lu Qin, ibigay mo ang lahat ng iyong merit point. Nag-atubili si Nanqing, ngunit upang makapag-qualify, kailangan ko ng isang tiyak na ranggo. Maaari kong ibigay iyon, kung ipot ang mga mata ni Lu Chen. Talaga bang iniisip mong nasa posisyon kang makipagnegosasyon? Kung mag-aksaya ka pa ng isang segundo, hindi mo na masisilayan ang pagsikat ng araw. Nanginginig, ibinigay ni Nanqing ang mga puntos. Sige, ayos na. Heto, lahat ng merit point ay sa iyo na. Sa kanyang isipan, gayunpaman, puno siya ng pagkamuhi. Damn you. Kung mabubuhay ako ngayon, babayaran ko ang insultong ito ng 100 beses sa loob ng Secret Realm. Humarap si Luan sa karamihan at sumigaw, lahat ng nang-insulto sa mga cultivator kanina, ibigay ninyo ang inyong mga merit point. Nagbulungan ng may pagkabalisa ang mga tao. Sino ang tinutukoy niya? Wala akong sinabing masama tungkol sa mga cultivator. Sumigaw si Luan. Bawat isa sa inyo, ibigay ninyo ang inyong mga merit point o kukunin ko ito ng sapilitan. Lalong nabalisa ang karamihan. Ano ang sinabi mo? Gusto mo ang lahat ng aming merit point. Humakbang pasulong ang isa pang lalaki. Mayroong 10,000 ability user sa lungsod na ito. Kaya ano kung tinalo mo ang spiritual lord? Kung sabay-sabay kaming umatake, wala kang pagkakataon. Humakbang si Qini, sinusubukang pakalmayan ang sitwasyon. Ginoong Luo, marami na kayong nakuha. Pakiusap, tumigil na kayo. Ang 10,000 individual na ito ay makapangyarihang mga ability user. Oo, malakas kayo, ngunit hindi ninyo silang kayang harapin lahat. Kung gagawin ninyo silang mga kaaway ngayon, sooner or later, haharap kayo sa mga kahihinatnan. Nagpahayag si Luan, sinusubukan mo akong pigilan para hindi ko gawing kaaway ang lungsod na ito. Ngunit alam mo bang 10,000 lamang kayo rito? Kahit na ang buong mundo ay tumayo laban sa akin, hindi ako matatakot. At hindi ako nagbubulag-bulagan lamang. Talagang sinasabi ko ito. Pagkatapos ay inulit niya ang kanyang babala sa huling pagkakataon. Ibigay ninyo ang inyong mga merit point at umatras o papatayin ko kayong lahat, inis niyang sabi. Ang ilan sa mga lalaki ay sumigaw pabalik ng mapangahas. Gawin mo ang anumang pinsalang gusto mo. Tingnan natin kung ano talaga ang magagawa mo sa amin. Ang mga tao ng Golden Peak City ay laging nagkakaisa. Maaaring malakas ka, ngunit laban sa 10,000 sa amin, wala ka.
Tahimik na naisip ni Master Nanqing sa sarili, talagang mayabang ang lalaking ito. Inaamin kong hindi kapani-paniwala ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang pag-provoke sa buong lungsod, iyon ay sobra na. Sinuri niya ang sitwasyon. Dapat mayroong hindi bababa sa 2,000 level 4 ability user sa lungsod na ito. At walang sino man dito ang mas mababa sa level 3. Kahit na mayroong level 9 ability user, hindi niya silang kayang pabagsakin lahat. Oo, mahusay siya sa mahika at cultivation, ngunit wala siyang kilalang kapangyarihan bilang ability user. Kung hindi siya mamatay dito, hindi bababa sa kalahati siyang patay. Pagkatapos ay tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sa sandaling iyon, kalmadong bumulong si Luan, makalangit na espada. Patawad na tinatawag kita para sa isang bagay na ganito kaliit, ngunit kailangan ko ang iyong tulong para harapin ang mga peste na ito. Ipakita mo sa kanila ang iyong sukdulang anyo. Ipakita mo sa kanila kung ano ang magagawa ng espada ng isang mortal na emperador. Hindi ko na kailangang magtaas ng isang daliri. Sapat na ang iyong kapangyarihan para harapin sila. Natigilan sina Nanchang at Qini. Anong nangyayari? Maaari bang magkaroon ng ganitong uri ng kapangyarihan ang isang tao? Bigla, winasak ng atake ni Lu Chen ang buong lungsod. Nakaluhod sa pagkatalo, hingal na sabi ni Master Nanqing, isa kang Diyos. Nangilabot si Qini.